naglabas po ng report ang Social Weather Station ngayong araw na ito. At ang banner nila ay 41% daw po ang sang-ayon sa impeachment proceedings, na impeachment ay hinahain o hinahanda kay VP Inday Sara. Ang hindi nila sinasabi, well, ayon din sa mga reports, 19% daw ang undecided. Which means na hindi nila nilalagay yung remaining percentage, which is, biglang na ako sa 41, 19. So, which is 50%. Hindi sang-ayon. Tama ba yan? No. Mali. 9, 10. Which is 40% din po ang hindi sang-ayon. Yeah. So, ano yung difference? Kung 41, 9, 10. 41% ang sang-ayon. 19%, almost 20% ang undecided. So, ano yung yung tutol is 19. So, ang balance is something like 40%. Paki-correct po yung math ko kung ako po ay nagkakamali. Ulitin ko, 41% ang sang-ayon sa impeachment. 19% ang hindi sigurado. At ano yung balanse na hindi sang-ayon? So, ulit, kung 41% ang sang-ayon at 19% ang undecided, ang balanse niyan, 40% ang hindi sang-ayon. Tama ba? Tama ba yung math ko? Paki-correct naman ako kasi bigla akong hindi nakasiguro. So tama, sabi ni Razelsdad, 41% pro, 19% undecided, di 60 na sila, 60.4. So, ang balanse niyan is about almost 40% ang hindi sang-ayon, which means 41 to 40% with plus or minus 2% margin, 2 to 3% margin of error, pantay lang. Diba? So, ang pinagdidiinan nila is that NCR at saka Balance Luzon daw ang highest na sang-ayon. Eh, syempre, tinutukan ng kanilang media. Lalong-lalo na, syempre, Balance Luzon includes the Great North, na kung saan, syempre, mas madali. So, sabi nila Leonie, 41 plus 19 equals 60. Therefore, tama, 40% yung balanse. And therefore, 40% ang hindi sang-ayon. Diba? Hindi totoo yan. Sabi ni Marvin, kaya pala nag-attorney ka, ayaw mo pala sa math. Excuse me, scientist po ako. Ang hirap din po kaya ng DNA, nag-aaral ka ng genetics. Meron din pong math. Meron din po kaming biostat. So, hindi po yan sa ayaw ko sa math. Naniniguro ako dun sa aking formula. Kasi syempre, hindi naman natin pwedeng sabihin na for a fact kung nagkamali ako ng And please, let's not do that. Let's not do yung mga presumptions na ganyan na kaya ako nag-abogado dahil may mga tax lawyers na magagaling sa math. Mga mga accountants. So, yung mga two of my closest friends, in fact, of my closest friends in law school are all tax lawyers. So, hindi rin pwedeng sabihin na ayaw nila sa math, tuwan-tuwa nga sila sa math. So, sabi ni Victor Sia, how honest ang SWS na yan? For me, for now, hindi ko kinikilatis pa whether or not, hindi ko pa nga nakukuha yung questions eh. So yun yung isa pang kailangan natin tignan. But the numbers by itself tell a different story. Kasi parang ang pinalalabas dun sa mga headlines, wow, ang daming sang-ayon. At in fact, sinasabi pa ng Makabayan Block, rumaragsa na daw, dumadami na daw ang sang-ayon, ang naghihikayat sa impeachment ni VP Inday. Etong problema, January 13 may rally. Kaya po sila naglabas ng ganyan. So tingnan ninyo yung timing. Yung timing is just before the January 13 rally, which is anti-impeachment. It's not about VP Inday, kinaklaro ng INC yan. Hindi yan tungkol kay VP Inday, ngunit pinagdidiinan nila na hindi sila sang-ayon sa impeachment tulad ng sinabi ni Pangulong Marcos. So, kung kung sinasabi nila na ay dumadami na yung pro-impeachment, dumadami rin yung hindi nakikinig kay BBM. Ibig sabihin na may mga tao na sumusuway sa presidente or the president's popularity is also taking a hit. Ibig sabihin, ano yung credibility ng presidente na nagsabi na hindi siya sang-ayon at huwag nang ituloy yung impeachment na yan. So, sabihin man ng Makabayan na rumaragsa, which right now, they cannot say that. Okay? Hindi pa. The numbers do not support them, assuming na tama ang SWS. Okay? Itong entire discussion, ina-assume natin for the moment na tama or maliit ang margin of error, which is something like 3% plus or minus
ang margin of error niya, which is about standard. 2 to 3% is your standard margin of error sa mga surveys na ganito. Which means, yun po ang yung 40% na solid na yan ay hindi sang-ayon. Pero ang headline is 41% ang sang-ayon. Ito pa, January 13. So, area ng konteksto. So, ano yung konteksto? May parating na malaking rally January 13. Mayroong mga gustong magsulong ng impeachment. Bukod pa dyan, may timing. Na-timingan pa, nakahapon nagkaroon ng press conference, or kanina, nag-press conference ang COMELEC kasama ang AFP at saka ang PNP. Supposedly para mapalagay daw ang loob natin na hindi magiging magulo o gagawa sila ng efforts para hindi magulo ang darating na eleksyon. Pero ano ba talaga yung magulo? Hatingin nila. Naghahanda sila sa gulo in case maggalit ang mga tao sa impeachment. Sabi ni Sam Armstrong, ano nangyari sa kaso ni VP Sara? Walang kaso si VP Sara. Sino may sabing may kaso siya? Unless you're talking about yung kanyang disbarment which was filed years and years ago. Anong kaso ang sinasabi niyo tungkol kay VP Sara? At bakit niyo ina-assume na may kaso siya? Sabi ni May Moreno, good evening, at palati akong nanonood sa replay ngayon, naka-timing, kaso parehas timing yun ni Ka Eric, kaya dalawang cellphone ko nakabukas. Sabi ni Razel's dad, hindi malinaw paano isinagawa ang survey. So isa pa yon. Isa pa, probably there were past surveys at ngayon lang favorable sa kanila ang resulta kaya nilabas na. Sorry, but SWS is not the SWS of the 90s. I understand. But we are discussing this, assuming just for the moment, na mamaya bakbakin natin pagka lumabas na yung ano ba yung survey questions na ginamit, saan sila nag-survey and so on. Sabi ni Daryl, gusto ko yung mga input nitong si Daryl. Sabi niya, among the founders of social weather stations, Jose P. De Jesus is related to the Marcos family. He is the brother-in-law of former Marcos Sr. Hindi former, of Marcos Sr., former president. Drumil says, good evening, totoo bang invited? Nako, ang kulit ninyo. Sinabi ko, narinig natin yan from somebody in the DFA, but we cannot attest to the truth or falsity of that statement. So kung nagtotroll ka lang, naiintindihan mo na ilang beses na namin yung diniscuss. Artemis said, yung nagsusurvey, insisted na tatay ko sumagot sa questions, kahit sinabi na ng tatay ko na hindi na siya updated sa politics now, kahit kabababa lang from the farm, kaya wala siyang alam. Sabi ni Aurora, Angat Pilipinas nag-post ng picture ng Marcos family kasama sa picture si INC Manalo at ang title ay nagpapasalamat sa suporta ng INC sa mga Marcos 48 minutes ago. Yes, and I understand that because ni-reiterate, as I mentioned earlier, ma'am, hindi naman salungat yan sa sinasabi natin na ang rally ng INC is contra impeachment in support of the President's statement na hindi dapat ituloy ang impeachment ni VP Sara. Okay, minsan hindi ko alam kung pinopost ninyo yung komento ninyo as a plain comment to give context or mayroon po kayong tinututulan. So, pakiliwanag na lang po. Sabi ni Siegfried, pinadisqualify si Tita Nene Bacale pagka First District of Leyte Congresswoman. Ay, umiral na naman ang dirty tactics nung kalaban niya. Sabi ni Pocheng, I just wonder bakit po parang wala ng boses si BBM? Sino ba talaga ang presidente natin? Sabi ni John Angelo, duda ako sa survey na yan. Hindi siya tugma sa trust and approval rating na sila din ang nag-conduct. 52% ang trust rating, tapos ang kontra sa impeachment is 38% lang. Correct. Kaya nga but plus or minus margin of error, 2% or 3%, patas lang. So yung sang-ayon at di sang-ayon halos the same. Pero tama po kayo. Parang kung sang-ayon ka, kung pro-Inday ka, kung mataas ang trust rating mo kay Inday, bakit pro-impeachment ka? Kasi magkasalungat yun. Sabi ni, ayan, nabasa na po natin, tinanggal ng COMELEC na si Tita Nene sa official ballot. So, mukhang mananalo na naman si Congressman Martin Romualdez. Kasi kahit ma-overturn ni Tita Nene, yung decision na yan, wala yung pangalan niya sa balota,
kakaripas pa para i-add yan in time for the elections. It's not going to be easy. Nakita ko na po nangyari yan sa iba nating mga sa ibang mga kandidato na kinontest sila, natalo sila sa COMELEC, even if the court reversed their decision in time for the elections, pag hindi nadagdag yung pangalan mo dun sa balota, malabo ka pang manalo or mahihirapan kang manalo. It looks like 2016 scenario once again, sabi ni Tatay 888. Eventually, all boosted fake surveys had to change their results when the warm bodies showing up during rallies or sorties became undeniably massive. Kaya nga, ang reason kung bakit nilabas nila itong survey na ito ay to discourage people from supporting the anti-impeachment rallies. Rallies, dalawa yan. Meron pang Walk for Sara na all over the country. Meron din sa, hindi ko alam kung suporta ito ng INC, but there is a Walk for Sara rally that will be also on January 13. So ang nakikita po natin dito is there will be a growing number of warm bodies who will be supporting dismissal of the impeachment. So yun po yung konteksto niyan. Nilabas nila yan to discourage people from going to the rallies dahil yung rallies, malaki ang possibility na mag-cause ng snowballing effect. Sabi ni Ma'am Telma, watching from Davao City, ang SWS survey is a kind of mind conditioning to provoke people, pro-DDS, to be emotional on the issue, and maybe on January 13, BBM is expecting a revolt of sorts. Maybe. Or they're expecting that people will believe, kasi merong tinatawag na yung mob effect, na most people want to edit their opinions to be in consonance with the majority. Now, there are, of course, some people who don't like going with the crowd, but a lot of people tend to go with the crowd. So pag nakita nila, ay marami palang sang-ayon sa impeachment, yung mga undecideds might decide with the majority. Sabi ni Attorney Boogie Balina, 41% favorable for impeachment. Is understandable kasi magkasama dyan ng anti-VP, anti-Duterte, pro-admin, pro-Lenny, leftist, and Makabayan Bloc. That's 41% combined. And it is still consistent sa favorable rating ni VP Sara. Malicious din lang yung headline, making it appear na ayaw na ng tao or increasing ang tao na ayaw kay VP. Likewise, there may be people na favorable sa impeachment but still pro-VP to give to give VP the forum to air her side, which the Quadcom denied her. I agree with this one, especially dun sa last part. Sabi ni Mark Anthony Hermoso, commissioned by Stratbase ang SWS survey. Good point. That also affects the context. Hi kay Adrian, sabi niya, nakakatawa lang na every time may pabor sa mga Duterte or against the performance ng admin, laging may isang survey na inilalabas na pampabango ng admin na karamihan ay one-off na surveys. Correct. Next. Yung mga off-topic, hindi pa muna namin kayo babasahin, ha? Sabi ni Davao Investment, ang Tambaloslos Group sa Congress medyo tahimik pa. Niluluto pa nila yung hearing against the vloggers. Next. Kumusta na ang case? It's not really a case eh. Ang case ni Castro kasi nag-file ang taga-Talaingot tribe sa ombudsman. So hindi pa natin naririnig kung may desisyon or yung case na yan is actually might be a request for investigation. Kung request yan for investigation, matagal-tagal pa bago tayo makarinig dyan, resulta ng investigation ang ilalabas ng ombudsman doon sa complainant. Hindi necessarily yan ibig sabihin ipapublish yan. Second, kung it is a case, an actual case, filed against Congresswoman Castro administratively, yan po ay tutungo pa rin sa Kongreso, sa Committee on Ethics. Kasi kahit ano ang desisyon ng ombudsman, let's say patanggal siya ng ombudsman, it will still have to go through Congress's Committee on Ethics to adapt and implement or to conduct their own hearing. Uulitin ko, dadaan pa yan sa Committee on Ethics ng Kongreso. Voices slowly shows why Congress wants the budget. Bakit delay yung wants? Surely why Congress wants the budget wants forcibly to get amend because of political interest. Okay. Sabi ni Johnny Boy Aquino, takot na mawala sa kapangyarihan kaya gumagamit ng dirty tactics.
Sabi ni May Moreno, may announcement si Miss Maharlika na every region may peace rally, mga kapatiran ng mga INC, kaya dapat sana may good and trusted vloggers magkanya-kanya ng assignment sa mga every region para makompile ang mga mangyayari like vloggers available in the Philippines sa January 13, let's say SMNI sa NCR, BISDAC sa Region 9, Banatero spread out kayo like Cebu, isang honest and true vlogger like Banat Bay, at si Master Judes naman sa Davao City. Pansin ko wala kami dun sa listahan niya. Galing. Salamat. Sabi ni Nino, guys, yung goals ni attorney, don't forget. Uy! Salamat. Sabi ni Sam Armstrong, lagi na lang nilang sinasabi ang budget. Bakit sinabi na nga ng VP na pinaubayan niya na ang budget? Correct. Artemis said one of the questions po sa survey was kung alin daw sa choices ang magiging reason na mai-impeach si VP Inday. She gave a set of choices and wala sa choices na hindi mai-impeach si VP. Kargado. Posible. Okay, posibleng kargado yung questions. Padala nyo na ako ng link niyan para makita natin. Hindi ko pa nahahanap yan eh. Sabi ni Nea, pwede ba zero vote kay Martin? Failure of elections siya pa din ba? Uupo dahil siyang incumbent? Hindi po. Paano pag yung vote ni Martin does not reflect majority ng first district ng Leyte? Teka ha. Ito yung napansin ko. Tuwing may nagtatanong tungkol sa boto kay Martin Romualdez, parating may assumption na mananalo siya or na siya pa rin na magiging speaker. Yung ibang mga katanungan over the past several weeks, sinasabi na, pag natalo ba siyang congressman, pwede pa rin, house speaker pa rin ba siya? Parang ganun yung mga katanungan eh. Bakit ganun? Bakit ang tingin ninyo na napaka-powerful niya? Na ano, kita niyo nga pinapadisqualify niya yung kalaban niya kasi alam niya may tulog siya eh in a fair fight. Bakit mo kailangan pa disqualify yung kalaban mo? Ibig sabihin, naniniwala ka na may challenge yun, talaga yung tao na yon? So ito, pwede pa rin ba siya maupo kung may failure of iba po ang zero vote sa failure of elections. Failure of elections, ibig sabihin may mga pangyayari na hindi makapunta yung mga tao para makaboto o maraming hindi makapunta. Halimbawa, may gulo, may rampant ang violence doon sa lugar na yon. May calamity na nangyari kaya hindi pwedeng maraming hindi nakapunta, binaha ang lugar, nawalan ng kuryente, widespread. So yan po ay mga dahilan para sa declaration ng failure of elections. So ang zero vote po, hindi necessarily failure of election yan. Ibig sabihin vote of no confidence yan. Pag zero vote, posible pong mag-conduct ng panibago or special election kasi hindi ka pwede mag-declare ng winner. Ngayon, regardless of how many votes ang meron dyan, kung walang failure of election, majority pa rin ang bibilangin. So kung hindi magpuntahan deliberately yung mga tao, pero may let's say 10 lang yung bumoto, 6 ang bumoto kay Martin Romualdez, 6 ang hindi, ang 4 ang hindi. Mananalo pa rin siya. Naririnig kayo. Adrian says, pansinin nyo na pagpabor sa mga Duterte ang surveys, lagi itong delayed inilalabas. Pero pag hindi pabor, halos 1 o 2 linggo lang daw isinagawa. Hindi naman halata. Hindi masyado. Sabi nyo, yung ba sa Ma'am Pixie, ayaw na ng mga tao sa lahat ng sulok ng Pilipinas, pati na sa ibang bansa. Hindi ba nakakahiya na maglingkod sa taong bayan, dapat bumaba na maglingkod sa taong bayan, dapat bumaba na lang kasi taong bayan ang upo, kaso ayaw na sa kanya, sampal sa mukha niya, kung may natitira pa siyang hiya. Sino ba pinag-uusapan natin dito? Sabi ni Tony Panilagaw, dapat wag nila patagalin ang pag-impeach ni VP Sara para siguro isa ka doon sa nasa survey na sang-ayon ka doon sa impeachment. Yun. Marn Hell says, good PM, tumanda na lang akong ganito, wala talagang nagsusurvey na SWS fake yan. Sabihin nila madaming gusto pag pa-impeach kay VP Sara. Sabi ni Maria Paz, gusto ko mag-attend ng INC rally kung pupunta ka. Saan ba? Sa Luneta o sa Liwasang Bonifacio? Sa Quirino Grandstand po. Sabi ni Johnny Ray, sa January 13, baka biglang signal failure. Sabi ni Dio, yung survey na yan ay mind conditioning lang yan. Sampling size 1,200, over 1,642 towns and cities.
0.7 wala pang buong tao. Paano mo makuha ang sentimiento ng tao sa liit ng sample? Chris, tell guys, may ano? Sinong kausap ni Secret Weapon? Ako ba yan? What do you mean paminsan-minsan ka na lang nagla-live? Araw-araw ako nagla-live po. Sabi ni Leo, mukhang ihahabol pa nila ang franchise ng ABS-CBN para maggamit sa pamumulitika ni MR. Ang tanong is kung wala ba silang conflict of interest. Sabi ni Dodds, sino kayo makakuha ng title Mother Vlogger? Bakit meron bang ganon? Hindi ko naiintindihan yan. Baka gusto niyong bigyan ng konteksto yan. Sabi ni Retchie, hindi naman problema si VP Sara, ang problema ang presidente, hindi si VP. Sobrang mahal na dyan ang bilihin, pero ang pagtanggal yung pinoproblema nila, hindi yung bilihin nila. Correct. Nakita mo yung pinag-i-interview nilang mga psychic, parang sinasabi na ma-impeach daw talaga si Sara. Bakit last year naman, lahat ng mga psychic na in-interview, babae daw yung magiging presidente, hindi daw makakatapos itong isa? Ano yan, Agos? Ang laki ng problema nating nagugutom na ang mga Pilipino, wala na man lang silang ginagawa. Sabi ni Gray RC, ano po magagawa ng rally? Mapapaalis ba si BBM? 15% na kasi kaltas ng SSS. Bakit? Ano akala ninyo sa people power noon? Hindi ba rally yun? Napaalis si Marcos Sr.? Ha? Wala bang ganon? Wala kayong naisip na ganon? Na bakit yan yung bakit ganyan yung tanong ninyo? Na dahil 15% ang kaltas sa SSS, ibig sabihin hindi na mapapaalis si BBM. Ano po yung logical progression ng sinasabi ninyo? Sabi ni Sam Armstrong, Romualdez, lagi niyang sinisiraan ang VP. Gusto niya ata na maging VP. Sabi ni Haji, pagkatapos ng eleksyon, pwede na ma-impeach si Bongbong? Depende kung sino yung mga manalo sa eleksyon. Sabi ni Abigail Corpus, iparamdam ng taong bayan ang power natin. Sabi ni Sam Armstrong, may patama si VP, wala na daw ang PhilHealth. Paano? Tignan nyo naman ang nangyari sa PhilHealth, di ba? Saan yung kodigo ko dyan? Nahack pala ang PhilHealth. O, di ba? Naalala nyo yun? Nahack ang PhilHealth. Nagbayad sila ng ransom. Hanapin ko lang yung na yun. Si Jarius Bondok pala yung nagsulat noon. Sandali, hanapin ko lang. Ayun, no? Dun sa PhilHealth, di ba na-hack ang PhilHealth? Kasi hindi nila pinalitan, hindi nila ni-renew yung kanilang antivirus. O dahil doon, na-hostage yung data nila, na-hack yun, they had to pay $300,000 to unlock the data, tapos plus another $300,000 to make sure na hindi sila i-post o i-take down nung pinost nila yung data, nung hackers yung data, plus another $10,000 daw, dahil na-late sila sa pagbayad. Grabe. So, yeah, yung PhilHealth na yan, ang daming nilang kasalanan sa atin. So, nung January 2024, tumaas yung contributions, di ba? From yung dating nasa 500 pesos, ay tumaas na. Yung dati, pag less than 10,000, ang 500 pesos na ang binabayaran mong yearly, monthly contributions. Pero pagka more than 100,000, 5,000 per month na ang monthly contribution sa PhilHealth. Ang sakit. Meron pang problema ang PhilHealth dahil hindi nila ni-report kaagad sa NPC yung hacking, yung data breach nila. So nakasuhan nakasuhan sila ang members ng board, si Sec Ted Orbosa, si yung board chairman, si Budget Secretary Amena Pangandaman, dating Finance Secretary Ben Jokno, Labor Secretary Benny Laguesma, Social Welfare Secretary Lex Gatchalian, Marlene Padua, Alejandro Cabading, Jack Arroyo, Jason Valdez, Rene Lopez, at yung President CEO ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma. Especially yung management team, si Ledesma, EVP Eli Santos, SVP Nerissa Santiago, Chief Information Officer Jovita Aragona, Renato Limsiaco, Jose Tolentino, Dennis Mas, Israel Pargas, and Clementine Bautista. Dito.
So yeah, wag niyong umpisahan ng PhilHealth. Ang dami nilang kasalanan sa atin. Bilyon-bilyon ang nawala sa PhilHealth funds. Bukod pa doon, mayroon sila. Yung reason pala kung bakit na zero yung subsidy nga nila is because yung meron silang mga withhold. Yung subsidy for 2024 withhold nila, imbis na ibigay nila doon sa mga indirect contributors, who are indirect contributors, senior citizens and PWDs. Imbis na i-release nila para sa benefit ng PWDs and senior citizens and members ng 4Ps, withhold nila kasi meron pa naman daw silang pera. So marami po ang hindi nakaranas or hindi nabigyan ng benepisyo ng PhilHealth in 2024. Thank you, Mayor. Bilis mo ah. Sabi ni Raiki, may kasalanan pala si Erich na punishable by firing squad noong 2004. Saan? Nung nasa US siya? Alam ito ng kakontemporaryo niyang mga media men. Nahuli daw siya sa airport na may dalang bawal sa batas. Baka naman gusto ninyong lagyan ng link yan. Sabi ni Henry, ang totoo niyan, wala nang values ang mga mambabatas natin sa kasalukuyang administrasyon at wala nang delikadesa. Ang iniisip nila ay ang kanilang sariling kapakanan. Sir, obvious naman po yun. Ang tanong ko is this, marami sa ating galit, pero marami pa rin ang hindi gumagalaw. I mean, hindi nagjo-join sa mga rallies. So ang tanong ko is, join ba ang mga galit ngayon? Sabi ni Sam, akala ko magkaibigan talaga si VP at BBM, hindi pala ginamit niya lang ang VP. Totoo yan. Saksi ako dyan. Good evening. Sabi ni Art, nabudol kami ni BBM sa Pampanga. Sabi ni MJ, yung tingog po ni Romualdez dito sa Tacloban, pinangalandakan yung 38 per kilo na bigas, pero isang tindahan lang. Ay sus. Sabi ni Jen Lucky, dapat bonggang rally na yan, need na. Ma'am, nahirap po yung mga nagsasabing dapat ganito, dapat ganyan. Kung mayroon dapat tumulong tayo. Yun. Yung kaninang nagbigay ng ng panayam tungkol daw dun sa dapat yung mga vloggers i-cover sa lahat ng ganon. Pinablicize nyo lahat ng mga vloggers except ang Luminous. Pansin nyo ba? Sabi ni Raiki, may kasalanan. Ay, nabasa ko na pala. Jonas says, di na magugutom ang Pinas. Number 1 na tayo sa import ng rice at pinakamalaki sa kasaysayan. Guess nyo kung sino yung isang bagong malaking importer ng bigas. Kilala nyo siya kasi kongresista siya. Happy na naman ang rice traders. Wala din nangyari sa hearing nila sa mga nagmanipula at ng abuso sa pag-aangkat ng bigas. Dapat yan ang atupagi nila, hindi ang political interest nila. Maraming ang dapat, pero walang maglalatigo sa kanila, wala silang takot. Sabi ni Gian, si Saldi ko inangkin na naman ang project ni Duterte. Ay, pakilabas naman po yan. Which one? Sabi ni Jen, talagang traidor ang mga Marcos. Ganon din sinabi ni Miss Abigail. Yun, sabi ni Alexander, bakit sa katangahan nila members nagbabayad? Yun nga yung tanong. Gusto ko naman, well, kung mapipilitan dahil wala tayong masis na pera sa kanila, at the very least, dapat ipakulong yung mga yan. At makita naman natin. Diba? Dapat hindi yan, graft yan eh. May negligence pa. Ang daming pwedeng ipataw sa kanila. Huwag na silang palabasin sa kulungan. Sa totoo lang, pwede rin silang kasuhan ng syndicated estafa para walang walang bail. Sabi ni Rick, matutulungan pa ba natin si Madam Nene sa First District ng Tacloban? Sa ngayon, nasa kamay ng abogado niya yan. Kailangan ma-reverse nila yung desisyon ng COMELEC o makakuha sila ng desisyon sa mas mataas na hukuman para ma-reverse yung desisyon ng COMELEC bago mag-eleksyon. After that, kailangan baguhin yung balota. And dapat i-massive information campaign. So dyan sa information campaign, matutulungan natin si Madam Nene. So kailangan, ang lawyer niya, maya't maya, i-update tayo tungkol dun sa nangyayari sa kanyang kaso. Ilalabas natin dito sa Luminous, basta mapadala ninyo sa amin, in my personal account, yung mga balita tungkol dyan. And we will keep the public updated. Nang sa gayon, mabantayan din ang COMELEC. Sabi ni Sabrala, 38. Akala ko noon paninira lang about Marcos, pero totoo pala na magnanakaw sila. O diba? Akalain mo. Opo, Sir Lito, happy birthday kay Sir Lito Salvador. Batiin nyo naman.
Maligayang kaarawan, Sir Lito. Ano, kasabay mo pala ang Nazareno. Happy birthday. I hope it's a good one. Kahit ganito yung mga balita, I hope you're having a good birthday. At sana kasama kami sa birthday wish mo, ha, na malubayan na ng mga tiwali ang Pilipinas. Oo nga, sabi ni Alma Galindo Alcolea, ang laki ng tinaas ng PhilHealth, 500 na yung voluntary, ngayon 330 in 2024. Oo nga dati it was something like 20,000 yata per year yung namin, yung contributions namin. Ngayon it's 5,000 per month. Magkano yun? Yung history about ginawa ng senior sa VP, nangyari pala ngayon kay junior na. Ginagawa nilang paulit. Kasi noon si Lopez, di ba? Iniyakan pa yan ni Mrs. Marcos, si Mrs. Imelda Marcos, para tumakbo na vice-presidente ni Marcos Sr. Pagkatapos babalahurain lang pala nila. Bakit pa ulit-ulit yung tanong about sino magiging VP? O sige, sagutin natin uli. Kung ma-impeach si VP, pwede bang maging VP si House Speaker? Pwede. At sino pang karapat-dapat na pwede? Okay, yung karapat-dapat na ganyan, wala yan. Kasi ang magiging VP, pag nababakante ang Office of the Vice President, pupunuin yan by the President. Mamimili siya from Senate or Congress, tapos may affirmative vote dapat yon of both houses, voting jointly. Ulitin ko, Presidente po mamimili. So yes, pwede maging VP si House Speaker. Kung mangyari yan bago siya bumaba. Bakit niyo sinasabi to sa akin? Kailan ko ba sinabi na out BBM? Sabi ni Kabi Blue, kasabi mi ng INC, wala pong sinabi sa amin out BBM, bawal po yan. Bawal dala placards na resign out BBM. Yan totoo. Kahit di kasabi ng INC, pwede dumalabas na di maingay o sisigaw against BBM. Kailan ba namin sinabi yun? Alam ko po yung yung protocol. In fact, inulit-ulit namin several days. Kami ba yung pinagsasabihan ninyo? Kasi kahit kailan hindi namin sinabi yan. So, iyan yung tanong. Bakit nyo ako sinasabihan ng ganyan? Kailan namin sinabi yan? Bakit parang ang lumalabas pinapagalitan nyo kami na wala naman kaming sinasabing ganyan? In fact, we started out the entire live by saying this is anti-impeachment, consonant dun sa sinabi ni BBM na dapat hindi yan ituloy. So ano ang sinabi namin to merit this?